DSWD social pension ng mga indigent senior citizen, pwede ba itong i-loan na? Yan ang ating aalamin at pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na narito sa aking channel, ay maaari niyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, at maaari ka maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga Filipino senior citizen. Saan ka mang dako sa Pilipinas or nasa ibang bansa ka man, nasa ang bahagi ka man ng mundo mga ka-vlogs, kumusta po kayo? Harinaway nasa mabuti kayong kalagayan. Para naman po sa episode na ito ay atin pong sasagutin ang katanungan ng isa nating ka-vlogs, no? Isang komento at katanungan sa mga nakaraang video natin. Kung inyo pong mababasa sa inyong screen, tinatanong niya po kung pwede bang mag-loan or pwede bang i-loan ang social pension ng DSWD gaya ng sa SSS or GSIS. Para po sa kaalaman ng lahat, ang DSWD social pension ay binibigay lamang po sa mga totoong benepisyaryo, mga karapat-dapat na mga benepisyaryo na talagang mahirap sa mahirap. At ito nga ay para lamang sa mga indigent senior citizen mga ka-vlogs, na unang-una yung mga indigent senior citizen na walang pambili ng maintenance na gamot, mga merong karamdaman, no? Merong mga iniindang karamdaman, walang nagbibigay na sustento, walang nagbibigay na suporta, no? Mula sa kanilang mga anak or kapamilya, no? Walang mga source of income, no? Walang pinagkukukunan ng kanilang pagkakakitaan para ma-provide nila yung kanilang basic needs mga ka-vlogs. So yun po yung sinasabi ng DSWD na criteria para po makapasok as indigent senior citizen at makasama nga dito sa social pension. So ang social pension mga ka-vlogs, no, para po sa katanungan na pwede ba itong ma-loan or i-loan, no, gaya ng sa SSS pension, PBAW pension, GSIS pension. Ang kasagutan po dyan, no, hindi po pwedeng i-loan ang DSWD social pension, no, gaya nga po sa mga ibang pension na pwedeng i-loan. Dahil unang-una, ang rason po dyan mga ka-vlogs ay ayuda po yan, no? Ayuda po yung social pension mula sa gobyerno, tulong para sa mga mahihirap na mga senior citizen. Pangalawa po ay wala pong ATM, no, wala pong cash card na binibigay para sa mga benepisyaryo ng social pension. Pero sa tingin ko naman kasi kapag may cash card or may ATM card, no, gaya sa mga 4-piece beneficiary, ang nangyayari kasi sa 4-piece beneficiaries mga ka-vlogs, no, hindi naman lahat, pero madalas yung mga ATM card nila, yung mga cash card nila ay nakasangla sa iba't ibang mga kung saan nila sinangla, no? Ang iba ni loan nila. So, kasi merong cash card, doon kasi hinuhulog yung buwan ng pagtanggap nila ng kanilang purpose amount, no? Yung assistance. So, unlike dito sa social pension ay kaliwaan. So, hindi siya pwedeng i-loan, and I think walang mga financial or financing institution, mga lending institution na nag-o-offer ng loan sa social pension, no? Wala pa akong narinig niyan mga ka-vlogs. Pangatlo ay hindi siya pwedeng i-loan ang social pension dahil anytime pwede kayong matanggal dyan, no? Hindi yan lifetime, no? Unlike sa SSS pension na lifetime, kung mamamatay man yung pensioner, ay meron namang beneficiary na pwedeng magpatuloy sa pagtanggap ng pension. Si social pension ng DSWD kasi ay once mamatay yung beneficiary ay
hindi yung pwedeng ipasa sa next na mga beneficiary niya. So, kung mamamatay po ang isang social pension beneficiary ng DSWD ay ipapasa po yun sa ibang senior citizen na nakaabang, no, para makasama sa social pension. So, hindi po lifetime, hindi po habang buhay ang social pension. Maari kayong matanggal dyan, no? Pwede din kayong matanggal dahil naglabag kayo sa mga policy, no? Gaya ng napatunayan ay hindi naman talaga kayo totoong indigent senior citizen. So, pwede kayong matanggal dyan pag ni-report kayo. And then, pwede din kayong matanggal kung hindi kayo paborito ng mga barangay officials or ng mga officials na nag-handle sa social pension. So, pwede kayong matanggal anytime. Kaya, yun yung mga rason bakit hindi po pwedeng i-loan ang social pension, mga ka-vlogs. Kaya, sa nagtanong dyan, wala pong ganon, no? Kahit saan kayong pupunta, ay walang tatanggap kung ilo-loan ninyo ang social pension. Sa tagal ba naman ang payout, no? Umahabot ng 6 na buwan bago ang payout ng social pension. Sino ba naman ang tatanggap ng company, mga corporation, financing corporation, kahit individual na tao, walang tatanggap na i-loan mo yung social pension mo. Sa tagal-tagal ng payout niyan, abutan tayo ng siyam-siyam, mga ka-vlogs. So, hindi siya gaya ng SSS, GSIS, or PIVA pension na maaari po natin siyang i-loan, mga ka-vlogs, kung kailangan natin ng pera or for emergency, mga ka-vlogs. So, sa nagtanong dyan, ayan, hindi po talaga siya pwede. So, sa mga nais pong sumali dito sa social pension, abay bumisita kayo sa inyong Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA na nasa inyong LGU, mga ka-vlogs. At kung sa tingin nyo ay indigent naman kayo, kasali kayo dapat, no? Yung sinabi natin na criteria na pasok kayo, ayan, pwede kayo mag-apply sa OSCA office, mga ka-vlogs, no? Mag-fill up lamang kayo ng form dyan, and then kung may bakante ay mapapasok kayo, pero kung walang bakante ay mag-aantay pa kayo kung merong lilipas sa mundo na indigent senior citizen na kasama sa social pension. Yun yung katotohanan kasi, mga ka-vlogs, no? Antayin mo may mamatay na senior citizen bago ka papalit. So, pangit, no? Pangit ng policy na gano'n ni DSWD. Ang pangit ng policy na gano'n. So, naway, pagpasok ng NCSC, mga ka-vlogs, no? Itong National Commission of Senior Citizen Affairs, talagang sana baguhin yung polisiya na gano'n na antayin na may mamatay na senior citizen na kasama sa social pension para may pasok yung isa. Pangit talaga siya. So, bigyan na lang lahat, no? Sa NCSC, panawagin natin, bigyan na lang lahat, basta indigent senior citizen. Anyway, hindi naman yan tatagal, no? Aminin natin sa hindi ay talagang lilipas naman talaga tayo sa mundong ito. So, at least man lang lahat, no? Makakatikim dito sa social pension basta isang indigent senior citizen, mga ka-vlogs. So, sa mga hindi pa po rehistrado sa NCSC, muli po ang ating panawagan, magrehistro na po kayo, no, sa NCSC database, dahil ang NCSC na po ang mamamahala sa kapakanan, mga benepisyo, pensyon, ayuda. Ilipat na po kasi yan, mga ka-vlogs, no, mula sa DSWD ililipat na sa NCSC, no. Sa ating source naman po, ayon sa ating source ay mangyayari ito by next year, 2025. Pero dapat ngayon pa lang po ay magpa-register na kayo sa NCSC database dahil dumarami na po nagparehistro. Maabot na po ng 4.8 million. So, ang website po ng NCSC is the www.ncsc.gov.ph. Click nyo lamang po yan, mga ka-vlogs, at click nyo po yung register, no? Sa mga nag-register naman po, basta may RRN na kayo or registration reference number or the PTU number, mga ka-vlogs, ay okay na po yun, no? Sa ngayon kasi, as of now, ay talagang problemado pa yung pag-verify ng ating registration dyan sa NCSC database. So, wala po yung problema, ha. Wala kayong dapat alalahanin na hindi kayo makapag-verify. As long as may RRN kayo or the PTU number, mga ka-vlogs, ayan, pasok na po yan sa website ni NCSC.
sana'y naging gabay ang video na to kahit paano nabigyan tayo ng bagong idea, bagong kaalaman. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo na pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Pindutin mo yung all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko, and maaari mo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo nang i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa. Ano nagsasabing dito sa aking YouTube channel? Pawang katotohanan at lahat totoo lamang.